Tanging pag-ibig lang ang lumilikha, bumubuo at nag-uugnay sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Ito ang kapangyarihang mapanlikha ng may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Na magkatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit siya'y muling bubuhayin sa ikatlong araw. At sila'y lubhang nalungkot. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Tanong nila. Opo, sagot ni Pedro. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong siya ni Jesus, ano sa palagay mo, Simon? Sino ba ang nagbabayad ng buwis sa mga hari dito sa mundo? Ang mga mamamayan ba o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan po, tugon ni Pedro. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi dapat magbayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumunta ka sa lawa at mamingwit ka. Kunin mo ang unang isdang mahuli mo, ibuka mo ang bibig niyon at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo iyon at ibayad mo para sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay creative. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection, ngayong araw na ito, muli ko kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow, at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po, pakishare ang ating videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo na magmisyon, maging media evangelizers at online missionaries na nagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapiyastahan ni San Maximiliano Kolbe, isang martir noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ibinigay niya yung kanyang sarili kapalit ng isang lalaking papatayin na may pamilya. So he died in exchange of another man's life. Kaya nga, si San Maximiliano Kolbe, ang kauna-unahang santo na idineklara ng simbahan na tinatawag na Martyr of Charity, Martyr of Love. Most of our martyrs in the church are martyrs of the faith. Pero si San Maximiliano Kolbe, ang kauna-unahang Martyr of Charity. Dahil ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para mabuhay ang iba. Hindi ba't ganito ang pagmamahal? Kaya nga, ang ating word of the day ay creative. Sabi ni St. Maximilian Kolbe, only love creates, solo amore crea. Ang pag-ibig ay mapanlikha. Ang pag-ibig ay ang Diyos, ang pag-ibig ang kapangyarihan ng Diyos. At lahat ay nilikha ng Diyos ng dahil sa pag-ibig. Outside love, there is no creation. Kaya nga, ang kapangyarihang mapanlikha ng Diyos ay walang iba kundi ang pag-ibig. At ito rin ang magpapanatili sa atin ng sangnilikha ng Diyos. Magpapanatili sa ating nagkakaisa, magpapanatiling buo, magpapanatiling matatag kung nanduroon ang pag-ibig. Kaya nga the plan of redemption, the plan of salvation is also the plan of recreation in love. Tayo ay muling binubuo ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga na maunawaan natin, mga kapatid, that love is always creative. Kung gusto nating mabuo bilang tao, tanging pag-ibig ang makabubuo sa atin. Kung gusto nating bumuo ng pamilya, ng lipunan, ng bansa, ng mundo,
It is only love that creates. Dito sa ating gospel, makita natin kung gaano ka-creative ang pag-ibig ng Diyos. Inilalahad ni Jesus na ang anak ng tao ay kinakailangang magdusa, kinakailangang mamatay. And doon tayo gustong dalahin ni Jesus. Sabi nga, meron 3 salitang tumutukoy sa pag-ibig. Ang eros, ang philia, at ang agape. Ang eros yung mapag-angkin na pag-ibig. Ang philia, ito yung reciprocal o bigayang pagmamahal. Subalit ang agape, ito yung pag-ibig na ibinibigay ng ubos, buhos, lubos at taos ang kanyang sarili para sa kanyang minamahal. Walang itinitira sa sarili. And that is the perfection of the creative love of God. Ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang sarili para sa ating lahat. At yan ay makikita natin sa ating Panginoong Jesus, na ibinigay ang kanyang sariling buhay upang tayo'y mabuhay. The love of Jesus is creative. At yung pag-ibig na yon ay makapangyarihan magpasa hanggang ngayon. Kaya nga dun sa 2 bahagi ng ating gospel, dinala tayo dun sa pagbabayad ng buwis. Hindi kailangang magbuwis ni Jesus sapagkat siya'y anak ng Diyos. Ganun din, hindi kinakailangang magbuwis ng buhay si Jesus para sa atin. Sino ba tayo? Para pagbuwisan, para pag-alayan ng buhay ng anak ng Diyos. But it is God's creative love. Not that we are deserving. Hindi dahil karapat-dapat tayo na mamatay ang anak ng Diyos para sa atin. Sino tayo? We are nothing. Who are we na ang anak ng Diyos ay mamamatay para sa atin, para sa katubusan? Pwede namang isang click lang, He is an omnipotent God, all-powerful God. Sabihin niya lang, isang click lang, isang sabi niya lang, at ligtas na tayong lahat. Banal at santo na tayong lahat if God wills. Pero why? Bakit kinakailangan niyang magkatawang tao, magpakasakit at mamatay at muling mabuhay para sa atin? We don't completely comprehend the wisdom of God. Pero ang alam natin, that is the creative love of God. Yun ang paraan ng Diyos para lubos, buhos, ubos at taos niyang maiparamdam sa atin, maipaunawa sa atin that we are loved and He wanted to recreate us by His creative love. Ganoon tayo minahal ng Diyos. Up to that point, because it is His creative love. To be like us, so that we may be like Him. Mga kapatid, isang napakahalagang paalala sa ating lahat ngayong araw na ito, that as we celebrate the feast of Saint Maximilian Kolbe, nagawa ni Maximiliano Kolbe na ibigay ang kanyang sariling buhay para sa isang tao, always remember na bago pa niya gawin ito, ginawa na ito ni Jesus. Ginawa niya na ito para sa ating lahat. Hindi lang para sa iisang tao, kundi para sa ating lahat. Mula noon hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod pang henerasyon, tinubos na tayo ni Jesus. Nagbayad na ng buwis si Jesus para sa atin. Nagbuwis na siya ng kanyang buhay, and that is enough. Sapat na ang minsang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sariling buhay para sa atin. At wala nang makatutumbas doon. Wala nang makapapantay doon. At sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ano, wala na. Ito yung ating tatandaan. Yan ang iyong ilalagay sa iyong kokote, sa ating kamalayan. Mahal tayo ng Diyos sa kabila ng lahat. And we have to live in that love every day. Gaano man tayo kamakasalanan, gaano man tayo kahina, gaano man ang ating pangit na nakaraan, mga kapatid,
wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan mo yan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa iyong wagas na pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa amin. Naway araw-araw namin itong maunawaan, maranasan. Tulungan mo po kami na magmahal din araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.